guys. Ayan. Punta ako ng first time kong lalabas mag-isa. Punta ako dito sa grocery malapit sa amin. Dito lang naman yan sa may Chalo. Siguro 300 meters. Para lang makapaglakad-lakad. Kasi hindi enough yung paikot-ikot lang ako rito sa bahay. Dahil nga maliit lang. Tas nahihilo. Kailangan ko ng ng walking. Tas medyo angin na medyo chilly. So ayoko munang lumabas kasi parang giniginawa ko. Ngayon medyo sikat ang araw. Sabi ko ito yung right time para pumunta ron. Suot lang ako ng jacket tsaka hoodie para sure na hindi sumakit ang aking ulo. Pero naglagay naman ako ng patch dun sa may peklat sa may scar. Kasi minsan yun yung kumikirot talaga pagka yung malamig. So ayan, bili lang ako ng pang salad. Sabi ko magsalad na lang kami mamayang gabi. Parang ako makalakad-lakad din ako. Kaya sabi ni Abby, okay lang daw ba ako? Sabi ko, okay lang naman kako ko. Tsaka kailangan ko din talaga ng exercise. So, yun. Sabi ko, salad tayo para diet-diet na bawas-bawas. Tsaka yung mga snack na matatamis, bawasan na rin. So, ayan. Sama kayo sa paglalakad. Ayan. Biglang nagkulimlim siya kung kailan naman nakalibihis na ako palabas. Pero actually, chinek ko yung weather. Siya, +7 lang naman. Hindi siya ganun kalamig. Nalanta na ang aming mga halaman. Sana mag-bounce back sila sa sa spring. Busy doon. Tinatapos na nila yung mga townhouse. Iba kasi naglilipatan na. So, ayan, diba? +7, pero tingnan mo suot kong kapal. Takot malamigan. Tawid tayo. Takot ginawin. Pero okay na to. Kesa naman kumirot ang aking sugat. Tsaka ayoko rin maghadali ng lakad. Para hindi mapuwersa. Nagmelt kasi yung snow kaya yung mga lupa na nagputik. Dito dapat ako dadaan ikot na lang ako doon sa may mismong pavement. Ayoko dito, puro putik. Doon tayo, medyo mas malayo yung alampag dito. So ayun, update naman sa akin, andun pa rin yung sakit pero getting better. Ayoko naman kasi uminom ng pain reliever everyday. So pinapahinga ko, let's say 3 days. Ngayon okay kasi meron akong ininom na pain reliever. Although nararamdaman ko pa rin yung nerve pain. Kaya parang pa rin minsan, parang depressing. Hindi naman sobrang depressed, kaya lang minsan parang kailan mawawala yung sakit, yung mga ganong tanong. Tapos syempre hindi naman ako basta-basta makalabas, hindi rin ako makadrive kasi yung leg ko, although nagagalaw ko na siya pero hindi siya fully pa din. Tapos minsan sa gabi ang hirap matulog kasi makirot. Kaya sabi ko nga kay Habi, ang tagal naman, parang inip na kasi ko. Sabi nga niya, 1 month pa lang naman. Sabi niya, take time naman talaga yan bago gumaling. Chalo grocery. Yun. Pero ikot ako doon. Yan. Sana ganito na muna ang weather for a while. Swerte na kami na November 8 na, pero maganda pa rin ang weather. Parang once lang nag-snow. Kahit pa paano, makakapaglakad-lakad pa ako. Try ko starting nga ngayon, try ko na maglakad everyday. Kahit around the block lang. Kailangan din kasing exercise yun para mabalik yung mobility ko ng maayos. Tapos every morning, ayan, tsaka gabi, in-exercise ko yung leg ko slowly. Right, left, up, tsaka down. So far, stiff pa rin yung muscle, pero getting better na.
Mas natitiis ko na ng matagal yung exercise. Yan na yung child. Lapit na. Bagal ko maglakad eh. Dahan-dahan kasi. Para sigurado. Mahirap naman mapwersa. Ganda lang ng kulay niya kasi talagang bright na bright. How I wish may entrance lang rin sa likod para mas madali. Kaso ikot pa ako doon sa harap. Tapos di naman ako pwedeng mamili ng marami kasi hanggang 5 pounds lang ang pwede kong buhatin. Kaya medyo parang hihingal-hingal ako. Sa tagal din kasi hindi nakakapaglakad-lakad talaga ng mahaba. So ayun, bibili ko lang naman is lettuce. Tingin ako ng shaved na almond or any nuts na para salad at saka dried na cranberry. Gusto ko lang din talagang maglakad. Lapit na rin umuwi si Habi. Maya lang tatawag na yun. Gahanap ako ng garlic bread. Para initin na lang. Yan, makabulong ng tinapay. Tsaka bumili ako ng mandarin. Para citrus. May citrus. Bata. Hindi ko kasi kabisado dito. Or might be baka frozen. Yan guys, pabalik na ako. Nabili ko na yung mga kailangan ko. Pero yung cranberry hindi ako nakabili. Tsaka yung almond kasi ang lalaki nung bag nila. Konti lang naman kailangan ko. So pumpkin seed na lang ang kinuha ko kasi may malits lang. Nakapagod din. Panibago lang talaga yung yung after surgery na nagpapagaling ka. Mararamdaman mo sa katawan mo yung pagbabago talaga. Siguro lalo ngayon dahil nga 1 month pa lang. Medyo slowly. Sana within 2 to 3 months or at least 1 month before ako bumalik sa work, magain ko yung lakas uli ng katawan ko before ng surgery. Syempre alam nyo lalo naman trabaho ko diba sa kusina. So laging busy. Pero ayoko namang i-push yung sarili ko. Actually nanonood ako ng mga videos ng healing nila after surgery. So iba-iba talaga. Marami yung yung ang tagal ng healing. Meron namang ang bilis lang gumaling. Pero after few months may mga lumabas na panibagong symptoms. Kaya sabi ko na lang sarili ko, bahala na si Lord sa akin. Nasa sa kanya na kung gaano katagal ang magiging healing ko. Alam ko naman din niya ako pababayaan. Siyempre lalong-lalo pa sa aking mister at sa aking mga anak na lagi nakasuporta. Siyempre dahil na rin sa tulong ng mga prayers niyo. Sarap lang maglakad. Na-miss ko to. Yung hangin na hindi ganun kalamig. So ayan. Patawag na rin si Abby. 2:10? 2:15 labas na siya. Kaya bago siya dumating ng bahay, nasa bahay na rin ako. So yan na guys, yung salad na ginawa ko. Yung binili ko ng lettuce. Nag-aano na lang ako ng garlic toast. So lettuce, tomato, cucumber, egg, pumpkin seed, red onion, tapos yung chicken. So may dressing kami yung sesame seed, roasted sesame seed at saka ranch. Bahala na kung sino gusto. Hello guys. Ayan, gabi na. Magluluto ako ng ng hapunan namin.
paano, bukod sa may sakit na yung dalawang bata, si Jonas okay na. Kaya lang back to work na siya and usually late na nakakauwi. Si Jermaine, matindi pa ang ubot sipon, di na nakapasok ng school. Si Habi din, nahawa na rin. Kagabi, nag-start na siya na runny nose. Sabi ko, delikado na yan. Sabi ko nung kagat ng vitamins tsaka nung Newsetran. Kaso ngayong umaga, yan, paubo-ubo na. Kaya nang masabi ko ka nang pumasok. Medyo mahirap kasi gaya niyan. Nag-isip na lang ako ng madaling lulutuin. Kasi kanina lunch, nag-order na lang kami. Masabi ko hindi naman pwedeng order na naman kasi gastos. Magkano kada order din. Sabi ko, luto na lang ako ng magcha-chow pan na lang ako yan. Chow pan, tas may siomai kami dyan para i-steam na lang. Ito, yung gulay lang na ito, inabot ako ng siyam-siyam sa paghihiwa. Kasi slowly talaga. Tapos bukod sa dahan-dahan, pahinto-hinto ako kasi yung pag nakatungo akong matagal na ganun, sumasakit yung sa may leg ko, sa may batok. Ay nako, ang hirap. Lalo ngayon, hindi ko naman pwedeng, may mga sakit. Sabi ko nga, stay sila sa taas kasi mahirap naman kung pati ako mahawa. Kaya lang ngayon nga, ang kinakatakot namin, si Habi na hawa. Sabi ko nga, paano na kaya? Kasi ayoko naman din magkaroon ng ubot sipon dahil mahirap sa akin. Dahil nga pag umubo ko, kumikirot. Nip natin. Sabi ko magpahinga muna siya. Ayun. Nakakatulog. May ako na siya gising kapag kakain para makainom ng gamot. Si Jeremy nasa kwarto din niya. Actually, naglagay nga ako ng mga sibuyas. Slice na paikot dito sa may taas. Pagka nakasanayan, sabi ng daddy ko dati, kapag may mga trangkasa, ganyan ginagawa niya, nagkakalat siya ng ibang sibuyas para daw ma-absorb yung virus. Ay nako, ang hirap. Ang hirap nung ganito na lahat may sakit. Lalo sa kondisyon ko. Usually, hindi ako madaling mahawa kahit noon pag nagkakasakit. Kaya lang iba yung sitwasyon this time. Hindi gaya noon na pag may ubo sila, may lagnat, may sakit, naasikaso ko sila, walang intindihin sa gawaing bahay. Pero this time, paano na? Gaya niya, hindi pa naman ako, nakikita niyo ako okay, pero hindi pa ako fully healed talaga. Kasi yung kirot. Although in 2 weeks, appointment ko na sa neurosurgeon ko para sa post-surgery. Tapos yun nga, sana tuloy yan ang gumaling. Kasi nga kailangan ko rin ng katuwang. Lalo sa pagluluto-luto. Kasi as you know naman, hindi naman hindi naman pwedeng bili lang kami ng pagkain. Especially, ako lang, si Victor lang ang nagtatrabaho. So, laging si Habi lang for now. Tapos, hindi pa siya nakapasok. Dito, no work, no pay. Tapos, yung sick leave nila, hindi naman siya, kumbaga, nag-sick leave ka, hindi bayad yun. Ganon din sa amin sa trabaho. Although, kung may naipong kang vacation pay, pwede mong gamitin. Kaya lang, dahil ngayon kanya, ubos na yung vacation niya. Tapos, 1 month na rin from surgery ko. So, nag-apply ako ng EI is last week lang. Yung para sa insurance na makuha ko sa government. Last week lang. Usually yung 28 days after ng application. Tsaka pa lang sila mag-start ng pay. So, that's in 3 weeks pa. Kaya halos 2 months. Under 2 months na talaga totally walang income na pumapasok from sa akin. Ang bills naman, alam nyo, pumapasok ng dire-diretso. Kaya kahit gusto man namin bumili, although mayroon namang savings, pero syempre ayaw naman namin sagarin. Lalo December, papalapit na. Maraming mga gastusin. Kaya for now, is luto. Pero ginagawa ko ngayon, luto ng madalian.
Tapos bukas wala naman pasok si Jonas. So medyo matulungan niya ako kahit papano. Kaya lang sabi ko nga pagaling siya ng gusto kasi ubo niya medyo makapit pa. Ang hirap ng ganito. Ay nako. Paano na kapag kayo ilang araw silang ganyan? Hirap-hirap pa akong kumilos talaga. Lalo yung lifting. Yung hugas ng mga kaldero. Hindi ko rin siya masikaso ng gusto. So ginagamit ko yung maliliit na kalutuan. Tsaka yung magagaan lang. Kasi hindi pa rin talaga ubra. Ay nako. So we'll see. Magluto muna ako sandali. So yan yung pork chow pa na gagawin ko. Tapos yung siomai, frozen. Nag-improvise na lang ako ng steamer kasi yung steamer talaga namin malaki. Ilang piraso lang namin yung siomai. Tapos, para sa chow pan, yun, yung ground pork, onion, red pepper, carrots, green onion, at saka bok choy. So, yan, nagisa ko na yung bawang, sibuyas, carrot, pepper, at saka yung pork. So, medyo ano ko lang ilalas ko ng konti pag luto na yung pork. Las ko na yung pechay, at saka yung green onion. Tapos, lalagyan ko lang yung liquid seasoning at saka yung chili oil. Chili oil namin paubos na. Kailangan makagawa ulit bago. Ito para sa usawa ng siomai. Ayan, buti na dito na si Jonas. Akala ko ganun kadali yung chow pan kaya napinili ko. Pero nung hinahalo ko na yung rice, sumaskat yung leg ko. Ang hirap, lalo pag may mga sakit. Dito busy sa trabaho. Dahil nga ilang araw din absent sa trabaho dahil nagkasakit siya. Sarap na. Chow pan. Ayan, silipin na natin si Habi. Total nakaluto na. Ayan natin. Ayan, gising na siya. Kain na tayo, dear. Ayan, balot na balot siya. Ginaw na ginaw. Ano pa? Ay, nak. Mahawa ka sa akin. Wala nang pupuntahan, dear eh. Wala ka. Kaya pupuntahan. Lahat kayo may sakit. Pero Si Jonas ay kadarating na buti nga dumating habang niluluto ko yung yung chow pan. Sabi ko nakuloy mo na. ito yung pinakamatibay sa atin eh. Buti na nga lang di ako madaling maawa. Kaya lang syempre ngayon minumori ko dahil nga yung kaya galing ko lang sa surgery. Baka mamaya mahawa ako. Pero hindi naman siguro. Kasi kahit naman hindi ako madaling mahawa. Dami, makalit naman sa trabaho may mga may sa atin. So, struggle is real. Pag ganito, di bali ng di bali ng hindi naman kami nagpapaawa. Okay lang yun kahit yung sa EI namin, yung sa insurance ko maliit ng dating. Dahil may savings naman. Pero syempre nagtitipid kami na bili na lang ng pagkain sa labas lalong may mga sakit. Hindi rin makapag-drive. Tsaka sinishare lang naman natin yung tunay na buhay natin. Ito hirap diba sa Pilipinas pagka meron kang magulang na kasama. Mga pamilya, kahit pa paano wala kang intindihin sa gawa. Lalo sitwasyon ko ngayon. Dahil yan sa ko banda rito may leg talaga sa right side. Hindi pa rin todo yung tanggal ng maga. Waiting na lang din. Waiting na makaano ko sa doktor, makabalik. Para masabi ko na yun. Magiging busy pa sila dahil kinausap na raw sila na tuwing weekend extra. Buti nga ngayon kasi Remembrance Day. So, hindi sila pumasok. Pero supposedly dapat may pasok sila. Tapos nga nagkasakit. Ayun. Chow pan lang at saka siomai. Galing ng chowking. Chowking. Yun lang ang nakayanan ko. Ayun ako.
Paano Kaya talaga? yung mga nandito, mag-ingat ka, mag-doble-doble kayo. Kasi kami nasa labas kasi kami eh. Malamig. Tsaka hindi. Kapag nasa bahay talaga, hindi imposible na ano eh. Magkahawahan talaga eh. Lalo kami lang dito sa bahay. So, ang dalawa eh. Nag-start siya kay Jonas. Si Jonas. Tapos lalo si Jonas di maiwasan dahil nga Sa ospital. nasa hospital siya. So pag may mga ganyang flu, hindi malabong mahawa. Kaya ayun. Tapos si Jeremy naman, kasi magkatabi sila ng kwarto. Lagi pa rin pumapasok si Jeremy sa kwarto niya. Kaya sabi ko, iwasan, nahawa. Wala na. Eh, siya naman mabilis talaga yung mahawa kahit na. Buti sana kung papayat ka, hindi. Sana pag lalo masakit na makangayayat ka, no? Hawaii siya onde. Lalo akong lumulubo. Yun lang naman guys. Anong naman naming na-share sa inyo today. Pagpasensya na. Dahil nga, ayan, ganyan ang sitwasyon. Hindi rin siya makapag-vlog. Talagang, ito lang ang aming buhay. Pagtyagaan nyo na muna. Lalo magtataglamig na lalo. Taglamig na talaga. Hindi na makalabas. Hindi na makapasyal. Buti nga, swerte nga maganda pa yung weather eh. Kasi Ang nakakapaglakad-lakad ako sa labas. Sana tumagal pa ng ganyan para masanay ako nung kalalakad. So naman guys, kami magpapaalam na rin. Thank you for always watching. Please like and subscribe. See you in the next vlog. Bye!